Duterte po, hindi po niya magawang ganyan, magsalita. Mayroong isang interview, pero tanongin mo about sa China, ang bilis, ang galing po ni Sara Duterte pagdating sa China. Diyan po magaling itong mga Duterte. No? Panoorin pa natin ang interview kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa issue ng langis. Na kaya ng mas ma-withstand sa sa Baguio 300 kilometers per hour of winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas. At ito pa mga kababayan ko, grabe po, kahit saan po magpunta ang ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang grabe talaga ang goosebumps ng ng dala niya sa taong bayan. Diyan po natin mapapatunayan kung gaano po kamahal ng taong bayan ang ating butihing mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, sa mga kababayan natin dito, wag na wag po nating sayangin ang ating boto. Wag na wag nating iwanan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil tayo po at ang mga kamag-anak natin, ang mga anak natin, kung ano man ang ginagawang project po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mga anak po natin na sa mga susunod na henerasyon, sila po ang magbebenepisyo nito. Hindi po makasarili ang Pangulong Bongbong Marcos at hindi po ninyo kailanman maririnig na sinisiraan niya ang mga kalaban niyang nasa paligid at higit sa lahat, yung mga taong naninira sa kanya, diretso. Kahit wala namang sapat na mga ebidensya, hindi po magawang kalabanin, siraan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil alam niya sa sarili niya kung ano ang totoo niyang ginagawa para lang mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Kagaya na lang po dito mga kababayan ko, bumisita po si Pangulong Bongbong Marcos sa Bataan. Panoorin ninyo kung gaano po natuwa ang mga kabataan nito sa school. Alam nyo mga kababayan ko, dapat nga po, di ba, bilang Vice Presidente, dapat po ikaw ang laging nasa likod ng Pangulo. Kasi Vice President po si Sara Duterte, mga kababayan ko. Di ba? Ano ba talaga ang totoong trabaho bilang Vice Presidente? Ang patupad ng batas, ang umiskort po sa Pangulong Bansang Pilipinas kay Bongbong Marcos. Bakit po hindi magawa ni Sara Duterte? Dahil po yan sa malaking inggit niya sa katawan. Dahil po nadiskubre ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang mga illegal at ang masamang gawain ng kanyang ama at ng kanyang administrasyon ni Duterte. Doon po nag-umpisang nagalit, naghimuot sa galit si Sara Duterte, niya halos isukan niya o kitilin ang buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kung totoo yung sinasabi mo, Sara Duterte, at ng ibang mga kaalyado mo, na wala kayong ginawang masama, na walang ginawang masama si Duterte, bakit po hindi ninyo mapatunayan? Ni ilang attorney, abogado na po ang kinuha ninyo. Isa na po si Kaufman na nasa ibang bansa, na milyon-milyon po ang binabayad ninyo buwan-buwan sa kanya. Bakit po hindi pa rin ninyo magawang ipalabas si Duterte sa dahi? Sige nga, Sara Duterte, ngayon mo sabihin na mabait at mabuti ang tatay mo at nakabuti sa bansang Pilipinas noong panahon ng ama mo ang EJK. Bakit po ang daming violations na nakita ng ICC sa ama mo? At bakit hindi magawa-gawang makalabas ng ama mo at pabalik dito sa Pilipinas? Bakit? Kahit na ikaw, BP nga, wala kang nagawa. Kahit BP ka, hindi mo magawang mailabas ang tatay mo sa ICC at mapabalik sa Pilipinas. Bakit? Yun ang malaking question ko. Kung talagang BP ka at malakas ka at matalino ka,
at magaling ka kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi mo kayang bawiin ang tatay mo sa ICC at ibalik dito sa Pilipinas? Di ba may kumalat pa nga nung nasa Hong Kong si Duterte? Di ba? Tandaan nyo pa yun, mga kababayan? Nasa Hong Kong sila. Pinilit nilang paliparin si Duterte dito sa bansang Pilipinas natin. Kahit alam nilang may warrant na, pinain nila ang sarili nilang ama. Sila mismo nagpahamak sa ama nila. Hindi po mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi ninyo? Bakit po nakulong ang tatay nyo? Parang hindi na makatarungan yan, VP Sara Duterte. No? So, balik tayo, mga kababayan, kung papakita ko sa inyo kung gaano po kamahal ng taong bayan po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Grabe yung sigawan nila. No? Sa Bataan po ito, mga kababayan, ha? Sa Bataan po ito, nagpunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Bataan, sa school po, para tingnan kung ano yung mga pwede pang gawin doon, kung ano pang improvement ang gagawin nila, maaring maitulong, no? Hindi taliwas po doon sa pinapakarat ng mga DDS at ni Sara Duterte, no? Ito pong legit po, mga kababayan, panoorin natin. Natin in-inspection ang ating mga school building project. Ito ay with the province and the cities na the LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung saan ginagawa yung mga classroom, pati in-inspection namin, pati yung kanilang manufacturing method. At saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol gate, di ba? Tama, dapat ganyan. Di ba? Bakit si Sara Duterte po, hindi po niya magawang ganyan, magsalita? Merong isang interview sa kanya, tanong ng isang reporter sa kanya, VP Sara, ano po ang comment ninyo sa nangyayari sa oil price hike ngayon sa Pilipinas? Ang sagot niya, no comment. Palagi po siyang no comment. Alam niyo kung bakit? Siyempre wala pang script. Wala pang binibigay ang scriptwriter para sa kanya kung anong dapat na sabihin, kung ano yung align dapat doon sa issue. Wala, kasi wala nga siyang alam. Wala pong alam si Sara Duterte sa nangyayari sa bansa. Basta ang alam lang niya, gusto niyang pumasok at maupo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas sa 2028. Yun lang ang alam ni Sara Duterte. Wala nang iba sa issue. Pero tanongin mo about sa China, ang bilis, ang galing po ni Sara Duterte pagdating sa China. Diyan po magaling itong mga Duterte. No? Panoorin pa natin ang interview kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa issue ng langis. Na kaya ng mas ma-withstand sa sa Baguio, 300 kilometers per hour of winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi Panigurado, mga kababayan ko, galit na naman ito si Sara Duterte dahil sa sobrang galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang isang faktor kung bakit galit na galit itong si Sara Duterte at ang kanyang mga vloggers at ang kanyang mga bayaran na vloggers, mga trolls. Kasi wala nang makakapantay kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sino pang itapat sa kanya, maski yan pang si Sara Duterte. No? Kasi hindi po niya kayang magsalita ng diretso. Maski Tagalog po, nahihirapan siya.
Mas lalo na kaya sa English, sa one-on-one interview, sa on-the-spot interview na walang script, hindi po niya kaya magsalita ng diretso. Tanungin mo anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Tapos i-Englishin pa niya. 'Di ba ikaw, magugulo yung utak mo kasi hindi mo alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi natin alam kung ano yung ibig niyang iparating. Kasi nga po wala siyang alam. Basta ang alam lang niya, BP siya sa bansang Pilipinas. Yun na yun. Pero yung about sa trabaho, kung ano yung dapat na gawin ng BP bilang BP, wala. Wala pong laman, mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo kay Sara Duterte.